Una-una, yung lifestyle check, dapat yan noon pa, sa simula pa lamang ng administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. ay nilunsad na yan. Tingnan mo. Tingnan mo kung titingnan mo ang kapaligiran, mga opisyalis sa gobyerno, mga miyembro ng Kongreso, miyembro ng Senado, lahat yan makikita mo ang hindi may paliwanag na kayamanan na bumabalot sa kanilang mga buhay, katawan. Kaya dapat doon pa yan. Ngayon yung sinasabi nila dapat daw yung mga ahensya ang mag-iimbestiga, may problema ka dyan. Yun nga mga ahensya ang nababalutan ng anomalya, ng korupsyon. Pagkatapos siya rin ang papaimbestigay mo. Ano bang klase yan? Dapat noon pa kasi, o kahit na ngayon, kahit na huli na, lumika ng isang malaya, independent na komisyon na siyang magsasagawa ng lifestyle check. Actually, kahit nga wala yan, kaya-kaya ng presidente yan. Kasi ang presidente, masyado nga makapangyari yung presidente natin. Marami siyang sources, marami siyang ahensya, marami siyang pwedeng pagkunan. Pag gumalaw talaga ang isang presidente, kaya-kaya niya mag-lifestyle check sa lahat ng mga matataas na pinuno upang makita kung nabago ang kanilang kalakaran sa buhay nung sila pumasok sa gobyerno. Doon makikita mo lang sa unang-una, doon sa kanilang pagpasok sa opisina. Sila ba ay may mga dinadrive o nakasakay na may driver sa mga mamahaling sasakyan. At yan isang sinyales na kung ikaw ay isang ordinaryo lamang na empleyado ng gobyerno o kahit na opisyal ka, malit lang naman ang sweldo ng opisyal. Mga yung sinasakyan mo, hindi mo dapat kaya yon. Tapos titingnan mo kung saan siya nakatira. Malalaman mo naman yun kung saan. Pag yan ay nakatira sa mga eksklusibo na mga condominium, building o kaya eksklusibo mga villages, mga gated villages, malalaman mo na agad. Titingnan mo rin yung kanyang mga kasuotan. Kung ang mga kasuotan niya ba, ito ay branded, mga luxurious brands. Makikita yan, di ba? Pareho nung isang taga Marikina na tumakbo na natalo dahil na isiwalat ang hindi niya may paliwanag na kayamanan sa kanyang katawan at sa kanyang buhay. Yung mga bagay na yun, kayang-kayang gawin ng isang presidente kung gusto. Ang problema natulog siya ng 3 taon. Ngayon, nagpapakitang gila siya. Pagkatapos, medyo mali pa yata yung mali. Hindi lang yata, mali ang pamamaraan na ang mag-iimbestiga doon sa mga ahensya, sila rin. Useless. Muro-muro ang labas niya. Kaya, ewan ko ba kung anong gagawin natin na rito. Ayaw naman natin turuan to dahil matagal na ito. Naging gobernador, naging senador, naging kongresista, ngayong presidente. Dapat magaling na siya. Kaya ang problema kung bakit nagkaganyan. Bakit kaya nagkaganyan?